Nagsisimula ang pelikula sa isang assassin na si Sam na nagsasabing nagtatrabaho siya para sa isang misteryosong organisasyon na kilala bilang The Firm. Kapag may target na kailangan alisin, si Sam ang kanilang ipinapadala. Makikita siyang mag-isang humaharap sa isang buong grupo ng kalalakihan, matapang at walang inuurungan bago siya bumalik sa kanyang apartment na sugatan at pagod. Di naglaon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang handler na si Nathan na nag-utos na makipagkita siya sa kanya sa isang diner. Pumunta si Sam sa isang diner, isang lugar na matagal na niyang pinupuntahan sa loob ng maraming taon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari 15 taon na ang nakalipas. Si Sam ay matiyagang naghihintay sa kanyang ina na si Scarlett sa loob ng 3 oras upang sunduin siya. Nang sa wakas ay dumating si Scarlett, agad itong humingi ng paumanhin sa kanyang anak. Naupo sila at sabay na uminom ng milkshake at doon ay palihim na ibinigay ni Sam ang isang baril na nakatago sa loob ng isang aklat. Ilang sandali lamang, dumating ang isang grupo ng mga armadong Ruso na naghahanap kay Scarlett, kaya't napilitan itong magtago. Lumapit ang pinuno ng grupo kay Sam at sa mapanindak na paraan ay tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Ngulit hindi nagtagal, lumabas si Scarlett at walang pag-aalinlangang pinaslang ang lahat ng mga lalaki sa loob ng diner. Pagkatapos nito, napilitan siyang tumakas mula sa lugar. Sinubukan ni Sam na habulin ang kanyang ina, ngulit agad siyang pinigilan ni Nathan. Sa huling sandali, lumingon si Scarlett ng may luha sa mga mata bago tuluyang umalis. Iniwan si Sam. Dumating si Nathan upang makipagkita kay Sam at pinagsabihan niya ito dahil sa magulong kinalabasan ng kanyang misyon. Ipinaalala ni Nathan na sinabi niyang 4 o 5 kalaban lamang ang haharapin nito, hindi ang buong grupo na umatake sa kanya. Sa kabila nito, ibinigay pa rin niya kay Sam ang susunod nitong gawain, ang bawiin ang perang ninakaw mula sa The Firm. Sa pinangyayahan ng huling misyon ni Sam, naroon si Jim McAllister, ang pinuno ng isang Irish na sindikato. Lumalabas na kabinang sa mga nasawi sa operasyon ni Sam ang kanyang anak. Dahil dito, galit na galit niyang inutusan ng kanyang pamangkin na si Virgil na hanapin at papanagutin ang mga may sala sa pagkamatay ng kanyang anak. Pumunta si Sam sa isang aklatan na nagsisilbing lihim na taguan ng isang samahan ng mga mamamatay tao, ang organisasyong minsang kinabibilangan ng kanyang ina na si Scarlett. Doon, nakilala niya sina Madeline, Florence at Anna May. Sa una, hindi nila agad nakilala si Sam, ngunit nang sabihin niyang siya ang anak ni Scarlett, saka lamang nila siya kinilala. Kinuha ng mga babae ang mga dati niyang sandata, kabilang na ang ilan na dati niyang ninakaw mula sa lugar na iyon, at pinalitan ito ng mga bagong armas. Maingat nilang itinago ang mga ito sa loob ng mga klasikong nobela na tila mga karaniwang aklat lamang sa unang tingin. Pumunta si Sam sa apartment ng lalaki at natagpuan ng pera na nakalagay sa isang maletang hugis panda. Biglang dumating ang lalaki na si David at nadatnan siya, ngunit agad siyang tinutukan ni Sam ng baril. Tumunog ang telepono ni David at iginiit niyang kailangan niya itong sagutin, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Sam at pinagbawal ang gumalaw. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni David na kunin ang telepono. Sa kanilang pag-aagawan, aksidenteng nabaril ni Sam si David sa tiyan. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawa pa rin niyang sagutin ng tawag at doon nabunyag na kinidnap ng ilang lalaki ang kanyang anak na si Emily at ang perang iyon ang hinihinging kapalit para sa ligtas nitong pagbabalik. Nakiusap si David kay Sam na ibigay ang pera kapalit ng kaligtasan ni Emily. Naantig si Sam sa kanyang kalagayan kaya dinalin niya si David sa isang lihim na ospital para sa mga assassin upang magamot ang kanyang sugat, habang siya naman ay nagpasya na tapusin ang misyong iniwan ni David. Nagtungo si Sam sa bowling alley kung saan inutusan si David na pumunta. Tumawag si Nathan sa kanya at sinabi ni Sam na ililigtas niya si Emily. Tinutulan siya ni Nathan at iniutos na ibalik na lamang ang pera sa The Firm, ngunit sinuway niya ito. Dahil dito, ipinadala ni Nathan ang 3 tauhan niyang kilala bilang boneheads, sina Crow, Shocker at Yankee, upang habulin si Sam, ngunit may utos na huwag siyang sasaktan.
Pagdating ni Sam sa bowling alley, sinunod niya ang mga tagubilin ng leader ng mga dumukot. Habang nagpapalit siya ng damit ayon sa kanilang utos, dumating ang boneheads at inutusang ibigay ni Sam ang pera. Muli siyang tumanggi, kaya nauwi ito sa isang matinding labanan laban sa kanila, isang esenang nasaksihan ng mga kidnappers. Lalong naging marahas ang mga ito kay Sam, ngulit isa-isa niya silang napigilan at napabagsak hanggang sa mabawi niya ang pera. Samantala, nalaman ni Nathan na si Sam ang pumatay sa anak ni McAllister. Kaagad niyang kinuntak si McAllister at isinangkot si Sam sa krimen. Inihagis siya sa panganib at inutusan ang mga tauhan nito na siya ang puntiryahin. Nakipagkita si Sam sa mga kidnapper sa isang tindahan ng video kung saan ibinigay nila sa kanya si Emily kapalit ng pera. Matapos masiguro na ligtas si Emily, agad na hinabol ni Sam ang mga kidnapper. Biglang nagtaksil ang isa sa mga lalaki at binaril sa ulo ang driver, dahilan para mawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga. May isa pang namatay sa aksidente habang ang traidor ay nagtangkang tumakas. Hinabol siya ng leader ng grupo at binaril sa sandaling ilalabas na sana nito ang isang granada na nagdulot ng pagsabog na ikinamatay nilang dalawa at tuluyang nasira ang pera. Sa huli, pinatay ni Sam ang leader gamit ang sirang dulo ng mop nang tangkain siyang barilin nito. Dinala ni Sam si Emily sa ospital, kung saan nalaman nilang patay na si David. Maya-maya, dumating ang mga boneheads, lasing sa epekto ng laughing gas, habang ipinapaalam ng doktor sa kanila na naroon si Sam at maaari nilang gamitin ng isang pampamanhid na serum upang maparalisa siya at saka bugbugin. Tinurukan ng doktor si Sam sa braso, ngunit agad siyang itinulak palabas ng silid habang binibigyan ni Sam si Emily ng mga tagubilin. Habang may kontrol pa siya sa kanyang mga daliri, itinali ni Emily ang baril at kutsilyo sa mga kamay ni Sam. Sa kabila ng kanyang kalagayan, matapang na hinarap ni Sam ang mga boneheads. Binaril niya si Crow hanggang sa mamatay, saka sinugatan si Shocker sa leeg. Pagkatapos, napilitan niyang paputukin ni Yankee ang baril at tamaan si Shocker gamit ang shotgun. Sa huli, dinurog ni Sam ang ulo ni Yankee gamit ang isang malaking ngipin. Pagkaraan ng labanan, sumakay sina Sam at Emily sa elevator pababa. Doon, handa nang patayin ni Sam ang doktor, ngunit sa pakikiusap ni Emily, nagbago ang kanyang isip. Ipinaalala niya sa doktor na isang bata ang nagligtas sa kanyang buhay. Nagtungo sina Sam at Emily sa parking lot kung saan tinuruan ni Sam si Emily kung paano magmaneho. Habang abala sila, biglang dumating ng mga tauhan ni McAllister na naglalayong habulin sila. Upang mailayo si Emily sa mararahas na tagpo, pinapikit siya ni Sam habang maingat niyang ginagabayan ito sa pagmamaneho upang makaiwas sa mga kalaban. Sa gitna ng tensyon, nagtulungan ng dalawa upang malabanan ang mga humahabol sa kanila. May mga natabig, napabagsak at napatigil sa kanilang pag-atake, hanggang sa tuluyan silang makatakas mula sa panganib. Dinala ni Sam si Emily pabalik sa kanyang apartment. Ngunit doon ay bigla silang nadatnan ni Scarlett. Muling nagkita ang mag-ina sa isang mabigat at tensyonadong sandali. Napilitan si Scarlett na ipaliwanag ang kanyang nakaraan, kung paanong kinailangan niyang magtago matapos niyang patayin ang lalaking responsable sa pagkamatay ng ama ni Sam. Ang lalaking iyon ay konektado sa The Firm, kaya't naging target si Scarlett at napilitang iwan si Sam upang maprotektaan ito. Hindi pa man sila nakakahinga ng maluwag, dumating ang mga tauhan ni McAllister upang tugisin sila. Sa gitna ng panganib, mabilis na kumilos si Scarlett at nakaisip ng paraan upang makatakas silang tatlo. Sila Sam, si Emily at si Emily. Ang tatlong magkakasama ay nagtungo sa aklatan, kung saan muling nagtagpo si Scarlett at ang kanyang mga dating kapatid sa sining ng pagpatay. Bagamat masayang-masaya sina Madeline at Florence sa muling pagkikita kay Scarlett, hindi maitatago ang pagkadismaya ni Anna May dahil sa bigla niyang paglaho ng walang anumang paliwanag o paalam. Hindi nagtagal, dumating sa aklata ng mga tauhan ni Virgil,
para sa isang madugong sagupaan. Nais ni Emily na manatili at tumulong kay Sam. Itinuturing na niya ang sarili bilang alagad nito. Ngunit upang mailayo siya sa panganib, inamin ni Sam ang isang mabigat na katotohanan, na siya ang inatasang pumatay sa ama ni Emily at natupad niya ito. Sa pagputok ng labanan at pagsalakay ng mga kalaban, nanatili sina Sam at Scarlett upang makipagsagupaan. Samantala, mabilis na iniligtas ni Madeline si Emily sakay ng isang van, habang sumama si Florence sa bakbakan upang tumulong. Nagpatuloy ang marahas na labanan at karamihan sa mga tauhan ni Virgil ay napabagsak ng mga babae. Nagharap naman sina Madeline at Virgil sa isang matinding laban gamit ang mabigat nitong maso. Sa kabila ng matagal at matinding sagupaan, nanaig ang mga babae. Ngulit natagpuan nila si Madeline na sugatan at malubha ang kalagayan, at ibinalita niyang dinukot ni Virgil si Emily. Sa kanyang huling sandali, yumao siya kasama ng kanyang mga kapatid. Sa pagpanaw ng kanilang mga kakampi, nagdesisyon si Sam na habulin si Emily ng mag-isa, matapos ituring ni Scarlett na masyadong delikado kung silang dalawa ang tutuloy. Nakipagkita si Sam kay McAllister at sa kanyang mga tauhan sa isang diner upang makuha si Emily pabalik. Harapang humarap si McAllister kay Sam at ipinaalam ang matinding galit at lungkot niya na dati labis niyang ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng anak na lalaki matapos ang maraming anak na babae. Kaya't higit na personal para sa kanya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Sam ang itinuturong responsable. Sa kabila nito, taos-pusong ipinahayag ni Sam ang kanyang pagsisisi sa nangyari at handa niyang tanggapin ang anumang parusang nais ipataw sa kanya. Ngunit bago pa man ito matuloy, dumating si Scarlett kasama sina Florence at Anna May upang iligtas siya. Nagawa ni Sam na mailabas si Emily mula sa diner. Bagamat inutusan ang mga tauhan na huwag gumalaw, si McAllister ang unang sumubok umatake gamit ang kutsilyo, ngunit agad siyang binarel sa ulo ni Scarlett. Sumunod na nagkagulo at pinabagsak ni na Scarlett at ng kanyang mga kasama si Virgil at ang natitirang mga tauhan ni McAllister sa isang mabilis at walang awang bakbakan. Dinala ni Sam si Emily sa isang tagong ligtas na lugar upang mailayo ito sa panganib. Doon, nagkaroon si Sam ng bangunot kung saan si Emily mismo ang pumatay sa kanya bilang ganti sa pagkamatay ng ama nito. Dahil dito, humingi si Sam ng tawad kay Emily sa nangyari sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat, pinatawad siya ni Emily dahil alam nitong ginawa pa rin ni Sam ang lahat upang mailigtas ito at ang ama nito hanggang sa huling sandali. Sa sumunod na pangyayari, pinapunta ni Sam si Emily sa bahay ni Nathan sa pagkunwaring isang Girl Scout upang maghatid ng babala sa kanya. Alam na nais ng The Firm na patayin silang dalawa ni na Emily, gumamit si Sam ng isang sniper rifle upang pilitin si Nathan na magpadala ng mensahe pabalik sa The Firm. Sa mensaheng iyon, ipinabatid na sina Sam, Scarlett at ang iba pang librarians ay may kakayahang lipulin silang lahat nang hindi man lamang nila namamalayan kung kailan o paano sila tatamaan. Nakuha ni Nathan ng mensahe at naunawaan ito. Nagtatapos ang pelikula sa paglayo ng mga babae at na Emily sakay ng sasakyan patungo sa isang di mabatid na destinasyon. Ngunit ngayon ay mas malaya at mas matibay ang kanilang samahan kaysa dati.